So hello everyone. So for today, i-review namin yung product na nabili namin recently. This is a battery monitor. It's made by Ansell. So ito yung model na BM200 Pro. Okay? So far there's two versions. Yung isa is BM200 lang. Ito yung BM200 Pro. Difference nila is basically ito meron na siya ng receiver. Ito this gadget over here. Yan, may receiver na siya. Or may ano na siya, may monitor na siya mismo, may screen na siya. Yung BM200 lang, you use an app sa phone mo. Okay? Reason I got this is because at least nandiyan na agad yung information, readily available. The moment na umupo ka sa seat, magkaroon ng vibration, mafe-feel ng unit, mag-on na siya, automatic. It has a backlight, so makikita mo siya sa dark. Tapos yung isa kasi, I haven't tried it, pero yung isa kasi kailangan mo pa ng app. So para imagine, kailangan mo siya buksan all the time para ma-monitor mo yung battery. Eh pag nakalimutan mo, hindi mo rin na-monitor yung battery. So without further ado, unboxing muna tayo. Tomica Tricks. Yan siya sa loob. Okay. Ito yung receiver. Wawire mo lang siya dun sa connection ng battery. This is a M8 connection. So, pwede mo siyang i-insert lang sa mga M6 na standard or M8 na connector. So, ayan siya. Sa likod, yan lang din. So, this is the unit. Okay. And then, of course, yung user manual. English naman siya. Alam ko ayaw nyo siyang basahin, pero basahin nyo pa rin kasi meron ka pa rin mapipick up kahit paano. So, ito yung appearance niya. Yan, ito yung specs niya, radio frequency. And then at the back, ayan yung instructions, what to do. Dami niyang features. And then finally, ito yung parang sticky para do sa main unit na nandito. Ayan. So ito yung main unit. So na-charge ko na siya. Supposedly solar. Parang ano lang siya, actually hindi naman talaga siya nag-charge. It's more of ano lang siya, parang sensor na lang siya na alam lang niya pag madilim or maliwanag. Parang ganun. So pag madilim, mag-on yung ilaw niya sa likod. If not, then wala. Ito actually originally nakakabit dun sa SIR. So kinuha ko lang siya, in-extra ko. Right now, nakakabit yung isang ganito sa BM, which is nandito, sa E46. Nakakatuwa siya kasi this will pick up any ganito na malapit. So right now, ito yung sa SIR. Dinala ko lang siya para hindi ko natanggalin sa E46. Tapos yung nasa E46 naman, nakakabit siya ngayon. So pag inon ko to, mag-connect siya dun sa E46. So it doesn't necessarily mean na dito siya naka-bind sila together. Hindi. So anyway, on na natin. So ito yung button sa ilalim. Ayan, kita ba? Ayan. So on na natin. Tadaan! Okay. Ito yung may backlight siya. Ayan. Without the backlight. So para siyang Game Boy. Reflective screen lang siya. So during daytime, okay lang siya. And then, pag nighttime, yan. So kita. Ayan. So ano yung information na nandito? Una, yung sa pinakamalaking part is yung SOH. SOH is state of health ng battery. So tinitignan niyo yung overall health ng battery mo. Actually, the longer you use this gadget, the longer na nakakonect siya, the more na na-analyze niyo yung battery. So, mas accurate siya, the longer na nakakabit. Parang sa mga cellphones natin, nakikita mo na yung state of health ng battery. Ito na yun. So, with that, testing natin mamaya, kabit natin dun sa SIR ni Miguel. So, anyways, going back. So, right now, the battery is only 87%. I think it's accurate kasi when I got this E46, una nasa 90 siya. Tapos, after a couple of months, naging 87 na lang siya. So, gumagana naman siya. This din battery, okay naman siya. Marami siyang battery sa kaya din. And then, if you look here, ito yung temperature. Nasa 100 degrees Fahrenheit. Then, you can change it to Celsius. So, yung temperature na yan is kung ano yung nasa saan to nakakonect. So, may temperature reader din siya. And then, ito yung actual ngayon, yung 12.67. Yan, if you see it. Ito yung actual na reading right now. And then yung SOC is state of charge. So, ito yung state of charge na right now. And then this one is ano pala, for this gadget, itong screen. Ito yung battery niya ngayon. So, fully charged.
And then finally, ito, yung cranking voltage. Every time you crank it, yung i-start mo yung sasakyan, na-measure niya ilang voltage yung binato ng battery. Kasi with this one, mapapansin mo na pag kinakrank mo, pababa na siya ng pababa, baka hindi mo na mag-crank, di ba? Ayun. So anyways, ito again, solar kuno, but actually parang hindi naman siya nag-charge talaga. Para na lang siyang parang sensor na lang siya, light sensor na lang siya. So pag madilim, mag-on ng ilaw, pag maliwanag, mag-off yung backlight niya. So right now, testing lang din natin yung kay Miguel. Ayun, kukunin ko rin yung nakakabit ngayon sa E46. So ito yung nire-review natin, ito yung original na sa SIR. So ito na yan sa E46. So same yung reading kasi isa yung itong thing na to nakakabit ngayon doon sa E46. Yung battery nasa likod eh. So nare-receive niya yung dalawang signal. It's showing the same thing. So ngayon, testing natin, kabit natin doon sa SIR ni Miguel. Same na same, no? Oh, same na same, oh. Ayan, oh. Before, actually, nagulat ako kasi kala namin before hindi na gumagana itong Idemitsu na to. Tapos parati na naglalabas ito, which is parang replace battery. And then nung nilinis namin yung mga connecting mga grounding points, suddenly it's working now. So, ayan, kita mo yung state nung I think this is state of health yata ng battery. Parang nag-work na siya nung maayos since nilinis namin yung mga connections. Anyway, moving forward, itatap natin ito. So, ito sa positive, ito sa negative. So, again, this is an M8. So, madali siya isaksak kahit saan. Pwede siya sa M6, pwede siya sa M8. So, ganito yan siguro. And then, this one. Okay, so, right now, kinabit na namin to. Yung tinap na namin. And then, nagbago yung figures niya, yung values. So, this one, yung resolution is 100 daw. Pero hindi pa to accurate kasi sabi doon sa instructions manual, you're supposed to use this gadget, itong reader niya. You have to install it and give it a couple of hours para mas ma-analyze yung battery, mas accurate. I think ito, 34 degrees Celsius. Ito na yung battery talaga ngayon. Yan yung temperature ngayon. And then state of charge is 83. So different from kanina. So, and then yung cranking, since hindi pa siya nagka-crank, 0 voltage yung nakalagay. So far nababasa naman niya, but hindi pa siya ganun ka-accurate. According to sa manual, you're supposed to install it, leave it for a couple of hours, crank mo, gamitin mo, doon lang siya mag-display ng mas accurate na reading. So far, ito yung initial, makikita mo na, it kind of works. Pero hindi lang to ma-accurate talaga kasi kailangan pa niyang dumaan ng ilang cranking tsaka ng usage para niya makikita yung talagang state of health. Kasi with state of health, kailangan pa niya kailangan i-analyze pa niya. Oo, kailangan makita ng battery na bumababa yung battery. Tapos pag hindi siya ginamit, makikita niyo yung rate of yung rate of ano bang tawag doon? Yung bilis nung pagkalob, yung bilis nung battery loss power or something. I forgot what you call it. Yun, ina-analyze pa niya yun. That's why you're supposed to install it. Dapat medyo matagalan talaga. But for now, yeah, eto na siya. So it's good. Gusto mo i-crank natin para makita mo yung cranking. Sana mag-start. Shit. Sige. Sige. Okay. Okay, so for now, ito-test natin. Mag-try to crank it and then see ano yung cranking voltage niya for Miguel's car, SIR. So, the thing about this, itong unit, itong monitor niya is, pwede mo siya kabit kahit saan eh. Tapos parang kahit saan, kahit dito, kahit dyan, kahit dito, kahit dyan, kahit dito, sa likod, para di kita. Anywhere. And then, meron siya nung parang pad kanina, yung sticky pad. So, mas titikit na siya and then semi-permanent na siyang ganun. So, mag-try to crank the car. At least makita nyo yung reading niya. Ayan. Sige. Let's go. Shit, di siya lumabas. Cut. Wait lang. Parang hindi yata niya nakita.
So, ngayon, kaka-start, hindi pa rin ganun ka-accurate yung state of health ng battery. Pero yung voltage niya, present voltage, 14.11. State of charge, 83. Yung cranking, parang hindi yata niya nakuha eh. Maybe a couple of more times na tsaka niya magigets yung battery. Ayan, so, 36 degrees Celsius yung battery. 37 na kasi umiinit yung engine bay. So, very accurate. Okay, so ano yung sinasabi nito? Bakit magkaiba siya? Si Defi, it's saying it's around 13.5. It says 14.5. And then yung sa car charger, ito hindi mo basa. 13.9. 13.9? 13.9. Oo. I guess, iba-iba kasi yung kung saan siya nakatap eh. I think si Defi yata nakatap somewhere else. Ito, directly from the battery. Kaya baka mas accurate talaga to. Ayun. Okay, so nilapit ko na siya ulit dito sa left trunk nung E46. Since nandito yung battery, may ano siya, may ganito siya doon. So, binasa niyo ulit ito. So, nawala ni reading ni Miguel. So, anyway, why do you need this? Actually, it's more of, ano siya, hindi naman siya nice to have. But actually, medyo nice to have siya. Borderline, it's good to have it. Kasi, again, from the name itself, it's a battery monitor. So, namomonitor mo yung state of health ng battery mo. Hopefully, may iwasan yung time na parang, let's say, nasa mall ka or nasa work ka, tapos pag-start mo, ayaw na mag-crank. Hindi mo na alam, ayaw na mag-start yung battery. But with this one, at least mapapansin mo na yung state of health ng battery mo. So, let's say, cellphone mo. Nakikita mo doon na parang, 100% pa ba itong battery? I mean, you can charge it, nagwa 100% siya. Pero, doon na rin papasok yung parang 100% pero parang 2 hours lang, low-bat na. Di ba? So, parang ganun din yung mga battery na sasakyan natin. So, with this one, you'd be able to monitor yung state of health ng battery mo. Ilang percent na lang ba talaga yung capacity ng battery mo? Parang, yes, it can charge you to 100 pero state of health ng battery. This is very important. And then, mga good to know, ito, yung temperature na lang din. At least nakikita na mo monitor mo yung temperature ng battery mo. So, kung nasa engine bay siya, makukuha mo rin yung temperature ng engine bay. Diba? Yung current volume. So, with this one, at least, again, malalaman mo if it's charging or discharging. If it's charging, then okay yung alternator mo. If it's discharging, ibig sabihin, wala alternator. Mag-a-alarm din yata siya. And then, state of charge for the current is, yan, kung ilang percent siya naka-charge ngayon. So, galing kaming long drive ni Miguel, so 97%. Kaya, okay na okay. And then, yung cranking voltage. Diyan, masasabi mo na if there's something wrong with yung yung starter mo or nagsa-start na bumigay yung battery. Ibig sabihin, hindi na niya nababato yung kailangan na cranking voltage. If it goes down constantly, ibig sabihin, nagsa-start na bumigay na rin yung battery. And I guess all these things, minomonitor, ina-analyze nitong algorithm nitong unit na to. So, dun niya nabibigay yung talagang state of health. So, yeah, it's good to have one. I would highly recommend you getting this one. For those interested, you can check it on our affiliate link sa baba. Nakakaya, nakita na naman ng madlang people yung ating engine bay. Engine bay of the gods. Of the gods. Walang engine wash yan. Day 1. Since day 1. Ilalagay ko yun pag ibebenta na. No engine wash since day 1.